Parang naging battleground ang lugar na ito. Sira-sira ng mga bahay, parang pinulbos ng mga bala ng gyera. Wasak na wasak at hindi na kayang matirahan. Nagmistulang ground zero. Pati ang simbahan hindi rin nakaligtas. Pero teka, ano nga bang nangyari sa lugar na ito? Araw ng Lunes, naka-schedule sana ako para sa isang solo trail ride dito lang sa amin. Parang papawis lang. On the way na sana ako pero bigla kong nakita na hindi ko pala natanggal yung side mirror ng aking motor. Kaya bumalik muna ako sa bahay para iwanan yun. Pagbalik ko, napansin ko din na mahina na pala ang rear brake ng aking motorcycle. Hindi talaga ito advisable para sa mga trail ride, lalo na't maraming paahon at pababa. Kaya nagbago ako ng plano, nagdesisyon akong umikot na lang sa Buri Island. Habang bumibiyaya ko, nadaanan ko ang ginagawang Katbalogan Buri Airport. Ilang taon na rin pala mula nang simulan nitong ayusin. Pero kung titingnan, matatagalan pa talaga bago ito matapos. Dumiretso ako papuntang Buri Baras Beach. Kasi may entrance dito. Ito yung thesis camp. Dito po nagpaparking yung mga motor, 4 wheels, kapag pumupunta na ng Baras Buri Beach. Tutuloy dapat ako sa Barangay Estaca na sakop din ng beach area. Pagdating ko sa lugar, kakaunti lang ang naliligo. Syempre Lunes kasi. Papalayo na sana ako nang may tumawag sa akin. Si GR pala, kasama natin dati sa mga trail adventure. Kasama niya ang mga kaibigan niya, nag-iinuman. Tinatagayan niya ako pero sabi ko hindi ako umiinom pero namumulutan. Shoutout sa kanilang lahat. Nagpintuhan muna sandali tapos dumiretso na rin ako sa Estaca. Ang sarap pala magmotor sa gilid ng beach. Tahimik, malawak ang view. Presko pa ang hangin. Manakita lang akong kunting basura sa gilid. Mga debris lang yan mula sa habagat at hindi pa nalilinis kasi ongoing pa ang habagat season. Ito nga pala ang Barangay Estaca, isa sa 3 barangay na makikita dito sa island ng Buri. Sa bahaging ito, makikita nating muli ang Katbalogan Buri Airport. Wala pa tayong tiyak na detalye kung kailan ito matatapos. Kung hindi nyo pa alam, dati ay puro bulubundukin ang paligid nito. Pero ngayon maaliwalas na at patag na ang karamihan ng bahagi. Kung hindi ako nagkakamali, tatapyasin pa ang mga matataas na bahagi ng isla para palawakin ito. Noong una, dinagdagan nila ng 2,000 meters ang extension sa may San Roque. Ngayon naman, may inaabunuan silang bahagi sa kabilang dulo, malapit sa dagat. Mahaba-haba na rin ang na-fill out nila pero hindi ko nadaanan para may pakita sa inyo. Ang lapad ng area ay madadagdagan pa sa kabilang bahagi. Hindi natin alam kung may plano silang gawing international airport pero base sa sukat, malawak talaga ito. Sa katunayan, isang barangay ang naapektuhan, ang Kabugawan. Aabot sa 88 bahay ang inilikas dahil sa gagawing widening sa mga susunod na taon. Ayon sa aking nalaman ng mga impormasyon, nagkahabayan na pala ang mga bahay dito na apektado ng widening kaya sila nakalipat sa kabila ng barangay. Maganda rin ang lugar ng kanilang relokasyon, tahimik, may nature feel pa at maraming puno. Kaya ngayong araw magmumotor tayo para bisitahin at kumustahin ang ilan sa mga residenteng napaalis sa kanilang mga tahanan. Pagdating ko sa barangay ng Kabugawan, ito agad ang bumungad sa akin. Mga sira-sirang bahay na parang dinaanan ng matinding gyera. Parang Marawi ang eksena, tahimik ang paligid. Pero ang mga bakas ng dating pamumuhay ay malinaw na makikita sa mga guho. Pero hindi ito dahil sa karahasan. Ang mga bahay ay kusa at maingat na tinibag ng mga residente. Kinuha nila ang mga maaaring mapakinabangan, kahoy, yero, pako para gamitin sa kanilang bagong tirahan sa relocation site. Isang paalala ito na kahit masakit iwan ang dati mong tahanan, kailangan pa rin magpatuloy at kung minsan, bitbitin mo ang mga piraso ng nakaraan para makabuo muli ng panibago. Ito naman dito, wala na. Hanggang doon sa may tabing dagat yata. Tinanggal na rin yung bahay dito. Hanggang dito sa kalahati pa. Binisita ko rin ang bahagi ng Buri Island na nakatakdang gawing circumferential road. Pero sa kasalukuyan, tila wala pa akong nakikitang development o aktual na construction sa lugar. Maliban sa lumang riprap, tahimik pa ang paligid at wala pang mga palatandaan na paghahanda para sa proyekto. Isa itong mahalagang bahagi sana ng transportasyon at access sa buong isla. Kaya umaasa tayong magsisimula na rin ito sa lalong madaling panahon. Pagka tayo sa pinaka other side, doon lumipat yung mga ibang affected ng bahay. Pinuntahan ko ang kabilang bahagi ng barangay, ang lugar na tinatawag nilang Rawis. Dati ilan lang ang mga bahay dito.
mangrove area, masukal at halos walang permanenteng tirahan. Pero ngayon, ito na ang relocation site ng mga residenteng napiktuan ng airport widening project. Ito na ngayon ang itsura ng lugar. Tahimik, mapuno, maliwalas. Ayon sa mga residente, mas maganda pa nga raw ang lugar nila ngayon kumpara sa unang proposed relocation site sa ibang bahagi ng Buri. May mga ilang mga bahay pa nga ang hindi pa tapos at patuloy pa ang kanilang construction dahil bago pa lang talaga ang kanilang paglilipat dito. Abang umiikot ako sa relocation site, napansin ko na mas magaganda pa ang mga bahay ng mga residente ngayon kumpara sa mga bahay na dati nilang tinitirahan. Isang malinaw na palatandaan nito na walang nalugi sa bayaran, patas at nakatulong talaga sa kanilang panibagong simula. Bukod sa maayos na tirahan, napakatahimik at maliwalas pa ng lugar. Ang tawag nga ng ilan dito ay Rawis Village. Nagmistula kasi subdivision ng lugar na ito, pero ayon sa ilang residente, maaaring dumami rin ang mga bahay dito sa mga susunod na panahon. Sana ay mapaghandaan nila ito at higit sa lahat mapanatili ang kagandahan, kaayusan at katahimikan ng lugar na ngayon ay kanilang bagong tahanan. Mas nakabuhilo sila dito par. Ang ganda ng mga bahay. Mga mag-anak na pala dito ng mga bahay na magkadikit-dikit. Ito yung bahay ni Telma. Nanunukot ako. Nanunukot ako. Yes. Oo, okay. Nasa manan akong batos, maadi man ng vlogger. Ay, magkukanda ko ang kanda at DC. Mamingaw, tapos kuan pa. Nature pa, kaya dapat tunugan ibon. Kawala? Ayan, may panday ganin nila, tiros lagi. Oh, ini. Okay, nakabulog ka mo. Pwede ba mag-garden-garden, ha? Okay, ang ambience yun, di ba? Nature pa yan. May dapang mga hangunin, ibon. May tunog pa ng kuan, kalikasan. Puro pa mga puno kasi. Ay, sarado. Hari din mga upay nga area ay kalriyo. Mahangin. May ginagawang bahay din dun. Pero masukal pa dito na area. Dito yata kami kumain ng seashells noon. Mga kami dyan. Shoutout na Esther. Lakay mo kang binidyo. Oo, adik ka di happy ka. Laka. Orang nagdudulo nga dito tubig. Ay, ako nakita hingi. Oo. Ang tuyo nga di para may happy ka mo. Shoutout ka natin mo din Erbalay. Puro na tamasok. Nakasulod niya ay kimira na yung lakbaw. Oo. Sa di pa didiod. Barlian yan. Tapi dati kunti lang yung bahay dito. Silipatan sila dito. Tatay ka ni Libby? Oo. Ano yung gasto? Ano yung pagtindog? Panas ka na. Labo-lago tayo mo dito. Makamaganan siya man. Magahatag mo ng kabataan. Ito. Kung papalito ng droba naman. Nga, mapapatsing 50 mil. Bayad nga po sa 200. Ayos na no? Oo. Ala. Ama na balay. Oo, naglibog yan. Maabot gapon 200 ini. Oo. Tag. Ama na balay tay. Ini. Ako di balay. Ayos. Mas okay pa ini. Oo, nalilisan kay nauran. Yan na, diri na. Kasi madung bago pala, ampay na liwanan niya, 2 years. Naamon. Ang barangay Kabugawan ay may tinatayang 218 household na may kabuuang populasyon na 964. Kumakatawan ito sa 0.91% ng buong populasyon ng Catbalogan City. Karamihan sa mga residente ay nakadepende sa dagat ang kabuhayan, kaya napakahalaga sa kanila na manirahan malapit sa baybayin. Kaya't ang bagong relocation site ay hindi lang ligtas at tahimik, kundi strategic din para sa kanilang pamumuhay. Nakakatuwang makita na kahit simple ay maayos ang kanilang bagong komunidad. Ang ilan nga lang sa mga bahagi nito ay nasa pribadong lupa. Kaya ang priority ngayon ng mga residente ay magkaroon ng konkretong kalsada papasok at palabas ng lugar. Dito rin matatagpuan ang Kabugawan Mangrove Eco Park, isang educational park pasyalan para sa mga iba't ibang layunin. Nasira na dati ang ilang mga struktura nito dahil sa kalumaan. Pero ngayon tinatayuan na ito ng bagong konkretong tulay para
para mas tumibay at tumagal. Bagamat hindi pa tapos ang construction, magandang balita ito para sa mga taga-barangay at sa mga future visitors. Mula sa simpleng pag-iikot sa bagong relocation site, makikita natin ang bawat paglipat ay hindi laging pagkawala, kundi maaaring maging simula ng mas maayos at payapang buhay. Sa pagtibag ng lumang bahay, tumatayo ang pag-asa, mas maganda, mas tahimik at mas ligtas. Pinatunayan ng mga taga-Bugawan na kapag may pagkakaisa at malasakit, walang nalulugi at sama-sama tayong umangat. Sa panahon ng pagbabago, mahalaga pa rin pangalagaan ang ganda ng kapaligiran at diwa ng pagiging isang komunidad. Para dito tayo sa Kabugawan, kasama natin si Barangay Captain Jonathan Salvatierra. More nga travel pan katuan mga mawapay nga maghatag ka mga ideya na patapan nga iba-iba nga travel nga katuan mga ma-share mo nga natag siya. Kung ano man ang ginpapamandoan gobyerno ato nasunod man kita so punta sa mulod lewatan mga tao kay kaupayan man naton barangay naton kini. Muli ako po si Kunols ng LifeBurn TV. Maraming salamat sa iyong pagkikinig at panonood sa video ito. Hanggang sa susunod na mga kwento, pagpapatuloy natin ang pagtuklas ng ating bayan.